Update tayo sa lagay ng panahon pati sa bagyong inaasang na mamuo sa darating na linggo at pagbaha sa ilang lugar sa Mindanao. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat. Opo, gaano po kalaki yung tsansang may mabuong bagyo sa linggo ng December 15 hanggang 21? Yes po, Sir Rafi, no? So meron po tayong mga moderate to chance po na meron po tayong ma-develop o mabuo na isang bagyo sa nito pong week po na to or sa by next week po, no? Meron po tayong chance na isang low pressure area na posible po maging isang bagyo. Pero yun nga po, sa kasalukuyan, nasa light to moderate po yung chance po na ito po ay ma-develop o matuloy po bilang isang bagyo. Kung ma-develop po ito, papasok po kayo ito sa Philippine Area of Responsibility? Sa ating latest analysis po ay posible ito ay mabuo bilang isang bagyo paglapit niya po or pagpasok niya na sa ating area of responsibility. So kung ano po ay nasa loob na po siya ng PAR kapag ito po ay naging isang bagyo. Okay. Isang mga lugar pong posible maapektuhan kung sakali? Sa ating pagtaya po, posible itong kahit hindi po siya maging bagyo, kahit mag-isang low pressure area lamang po ito, ay posible pong magdulot ito ng maulan na panahon sa may Mindanao area, pati na rin po itong eastern section ng Visayas. Paano po yan sa Mindanao? May mga pagbaha at landslide. Ano pa ba yung mga nagpapaulan dyan? At ano yung asahan nila sa mga susunod na araw? Yes po, Sir Rafi, dahil sa Intertropical Convergence Zone, ang bahagi po ng Mindanao nitong mga nakaraang araw at hanggang ngayon po, no, yung Southern Mindanao, ay apektado pa rin po nitong ITZZ. Kaya po, may mga pag-ulan pa rin o mga scattered rain showers pa rin po tayong inaasahan, lalo na po sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. At yun nga po, pagpasok ng LPA, posibleng embedded o nakaloob po siya dun sa Intertropical Convergence Zone. At yung ITZZ po kasi ito po yung breeding ground din natin ng mga low pressure areas at yung mga LPA po na to ay may chance po na maging isang bagyo. So posibleng embedded po dyan sa ITZZ yung sama ng panahon na posible pong maranasan ng Mindanao area pagsapit po nitong linggo na to o nitong coming week po. So talaga marami silang aabangan dyan. Sabi po ng World Meteorological Organization, posible raw magkaroon ng La Nina. Pero saglit lang. Apektado po ba yung Pilipinas at mag-aanunsyo na po ba yung Pag-asa kung may La Nina nga dito sa Pilipinas o wala? Yes po, base po sa analysis na ating mga climatologists, ay ngayong pong Disyembre, posible pa rin po nating maranasan yung La Nina-like condition. So ito pong mga pag-ulan, ito pong above normal rainfall condition po na naranasan sa ibang lugar, ay isang indikasyon po na meron po tayong La Nina-like condition. So hindi lang po tayo o nakakaranas ng full-blown La Nina. Pero po yung mga indicators po ng La Nina ay nararanasan po natin ngayon. Pero pagsapit po ng next year, posible pong bumaba yung chance na makaranas po tayo ng La Nina. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang umaga. Si Ana Cloren Horda ng Pag-asa.